gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy sa magana hapon po Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YT channel sa Energy FM 1067 sa ating mga team replays na mga nanonood all over the Philippines and the world. Hello Philippines and hello world sa inyo, diba? Kamusta naman ang inyong mga araw? Diba ngayong araw na ito ay nagpakita ang haring araw, diba? Kahapon ay matapos tayong mabasa ng ulan, diba? Pabugso-bugso yung buhos ng ulan, diba? Kaya nga naman din, diba? Pag ganitong mga panahon at medyo, diba, may mainit as malamig, diba? Eh hindi pa rin nawawala sa atin yung kahiligan nating magkape. Kaya nga naman, kung ikaw ay isang coffee lover, akalain nyo ba, meron tayong MX3 Coffee Mix. Alam nyo ba na ang bawat MX3 Coffee Mix ay may high source of vitamin C at calcium na may antioxidants at benefits at cholesterol free. Ito rin ay low acid coffee na may low calorie sweetener na kung tawagin ay sucralose na hindi nakakapagpataas ang ating blood sugar level at blood pressure. At parang makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mga bibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung meron ka pang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po natin sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thus, MX3, dito ako believe. Speaking of MX3, starting next week, ang napakinggan nyo kanina, diba? Magsisimula ng umikot muli ang Energy FM at ang MX3, diba? Sa iba't ibang Mercury Drugstore sa Metro Manila starting July 7, diba? Nandiyan po kami sa may Pasig. Diba? Tapat po yan ng Pasig Mega Market. Yan, para manghuli ng mga aktual na bumibili ng mga MX3 products. Kung sakaling ikaw aming matsyempohan, instant regalo yan mula sa MX3. Diba? Kaya kung ako naman din sa inyo, pakinggang maigi dahil buong July po, iikot po tayo sa iba't ibang Mercury Drugstores dito sa Metro Manila kasama ang MX3. Ay, gusto nyo yan? Gusto nyo ng gift, diba? Doon sa mga gusto, 'di ba? Kung kayo ay matsyempohan ko, 'di ba? Ang inyong lingkod ang manghuhuli mismo. 'Di ba? Kaya magkita-kita tayo, 'di ba? Sa inyong lugar ng bonggang-bongga dahil MX3 naman gusto naman ng MX3 at ng Energy FM. Lagi kayong happy, 'di ba? Kaya mas masasayahin natin, 'di ba? This is our way of saying thank you sa lahat pa rin po ng patuloy na sumusuporta sa MX3 at patuloy na gumagamit, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Well, in the meantime, naku mga pangga, eto na. Tumungo na tayo sa ating unang Chika! Nakakaloka, 'di ba? Matapos kasi ang ilang buwan na pananahimik, 'di ba? Halos nagsimula din naman yung mga ilang buwan na pagkalampag sa social media nitong dating host na si Anjo Eliana ng Itbulaga, hindi ba? Eto lang nung Lunes, mga pangga, ay inilabas na ng Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 na ginagrant ang petition for permanent injunction na final ng TVJ Production laban kay Anjo Eliana. Inilabas ng resolusyon na ito kung saan inuutos ng korte
'Diba? Na pinagbabayad at pinagmumulta itong si Anjo Eliana ng 3.5 million pesos dahil sa kanyang mga kasinungalingan at sa kanyang mga paninira laban kina Tito, Vic and Joey at sa buong produksyon. Kung ating matatandaan, babalikan natin ang itong storya na ito, 'di ba? Maingay na maingay dati si Anjo Eliana patungkol dito dahil nga 'di ba, ang dami niyang pasabog kung hindi sa TikTok, kung sa FB, 'di ba? At kung saan sa platform na ang saya-saya niyang nagla-live at kung ano-ano pa, 'di ba? Kung maalala po ninyo, isa sa mga itinampok niya ay ang pagkakasabi niya na di umano si Senator Tito Soto nga daw, yung pagkakasabi niya sa kanyang live ay meron daw other woman. Sinabi rin din ni Anjo Eliana sa kanyang mga live patungkol nga dito at nabanggit niya si Jose Manalo ang pangaagaw daw di umano ng isang dating EB babe dancer mula sa kanya. May mga ganun siya mga paratang na nakakaloka. 'Di ba? At dito rin niya sinabi, 'di ba, na si Alan King nga daw di umano ay para daw naging karelasyon nga ba, 'di ba? Nadawit pa nga pangalan ni James Yap doon sa kanya mga live na para bang wala siyang pakialam noon, 'di ba? Sa kanyang mga ginagawa online, na akala lang din niya parang para sa kanya siguro ay katuwaan para sa kanya kasi sa tuwing nagla-live nga naman daw siya, ang daming engagements. O, totoo nga naman din, hindi ba? Pero eto na, nung Lunes lamang eto na ibinabana ng Korte Suprema mula sa Mandaluyong Branch 279, if I'm not mistaken, 'di ba? Ang resolusyon na ito na kung saan nga naman siya ay pinagbumulta na ng 1 million pesos in temporate damages, 1 million pesos in moral damages, 1 million pesos exemplary damages, at 500,000 attorney's fee and litigation expenses. O ano? Happy, 'di ba? So, yung sabihin nito, live pa more, 'di ba? Na nakakaloka. Kaya nga 'di ba, maging paalala ito para sa lahat na hindi porket kayo ay may kakayanan, 'di ba, na alam mo 'yon, na mag-social media at magpalabas ng kung ano, mag-live at magsalita, na akala nyo ay ito ay parang opinion nyo lamang at experience ninyo. Tulad na lang ni Anjo Eliana, magsilbing leksyon ito na para sa lahat na hindi po sa lahat ng pagkakataon na ay palalampasin po ng mga taong nasa palibot ninyo lahat ng mga nangyayari. Tulad na lang nila Tito Vic and Joey ng TVJ Production, hindi ba? Na siguro akala niya kasi lumipas ang ilang buwan na hindi naman umalma. Although talaga nagsampa ng kaso. 'Di ba? Pero hindi niya sukat akalain na katulad niyan, lumabas nung Lunes ang resolusyon na pinapaboran na yung final ng case ng TVJ Production against kay Anjo Eliana worth 3.5 million pesos ito, 'di ba? Makukuha kaya ito ng simpleng sorry? Ganon? 'Di ba, na nakakaloka? O di naman kaya makukuha ba ito ng kunyari pakiusapan na matapos niyang ibulalas lahat? Kung ating matatandaan, 'di ba, ang dami niyang sinasabi online na hindi naman din siya pinapatulan pabalik, 'di ba, ng mga taong kanyang mga binabanggit. Pero yung pala sa kabila ng pananahimik ng TVJ at hindi pagsagot sa kanyang mga malaswa nga ba? Malisyoso, yun yung correct term. Malisyosong paratang ay eto na, nagresulta na, hindi ba? Sabi ni Cleo, good afternoon sa inyong lahat. Nag-live pa kasi, kaya ayun, nagmulta ng 3.5 million. Sabi ni Ate Corinne. Oo, di ba? Yan ang sinasabi. Huhuliin nyo rin ba ako kapag nagnakaw ako o Hoy! Masama yun. Huwag ka magnanakaw. Magandang manghingi ka na lang, Daryl Fukunaga. Diba? Bibigyan ka naman. Sabi ni Naisel Gallardo, pa-shout out daw from KSA. Ay, hello po sa inyo, 'di ba? Kaya nakakatakot, 'di ba, online ngayon. Yan nga yung sinasabi kasi lalo pa yung iba kasi hindi alintana na meron na po tayong cybercrime law na mahigpit na pinatutupad yan, na hindi porket na
meron kayong platform, ay may laya kayong sabihin kung ano ang mga gusto nyong sabihin. Tandaan nyo, sa bawat aksyon at sa bawat statement at paratang ninyo, may consequences yan na pwede nyong kaharapin. Tulad na lang nito ni Mr. Anjo Eliana, 'di ba? So ano na mangyayari? Magla-live siya, magpa-public apology, ganun ba? Makukuha pa kaya yan ng simpleng pakiusapan, naglabas na ng resolusyon ng korte na pinag-uutos na nga na siya ay magbayad ng mga danyos na ito na worth 3.5 million pesos. Grabe. Sabi niya, buti ikaw hindi mo dinededma yung naninira sa'yo. Puro Hoy! Hayaan nyo na, wag na. Hindi ako involved dito. Hayaan na natin yun. Ito naman si Daryl Fukunaga. Grabe, diba? Pero yun nga, diba? Magsilbing leksyon sana po ito, diba? Maski nga yung simpleng pag-share lamang ng mga maling impormasyon na online, pwede kayong kasuhan doon, hindi ba? Hindi porket nananahimik yung mga tao at dinidedma kayo dahil feeling nyo, alam mo yun, na nakagawa kayo o nakalamang kayo sa kanila, pero at the end pala, may ginagawang hakbang na ikagugulat lang din ang lahat. Parang itong si Anjo Eliana, 'di ba? Pero grabe kasi talaga naman yung mga paratang niya dati, 'di ba? Kung ating matatandaan, halos parang mayat-maya siya live ng live, 'di ba? Yung mga ganyan na para sa kanya siguro biro, pero diba, sabi nga nila kay biro man yan, may mga aksyon na kay sinasadya man o hindi, may pananagutan ka doon, diba? Kaya magsilbing leksyon ito para sa lahat, diba, na nakakaloka. Parang hindi ka kasi yung ginawa niya sa pagla-live, sabi ni Corina, kasi tapos may samahan pa sila ng ilang dekada na parang tinapon lang. Actually, 'di ba? Kapitana, yung case ni Bossing Vic kay Direk Daryl Yap, kamusta na kaya? Oo nga. Yun din dapat ang malaman natin kung ano na nga ba ang nangyari, hindi ba? Kasi oo, 'di ba? Ba't parang biglang natabunan kaya 'yun? 'Di ba? Yung tungkol dun sa sa Pepsi Paloma issue nila, 'di ba? Na iba din na nakakaloka. Kaya nga medyo kaya nga, kung kaya nyo naman deadmahin nyo na lang. Waay ng kuda-kuda online. Sayang yung samahan nila ilang taon. Actually, di ba? Ako din ang hihinayang. Di ba? Nung time na yun na naglalalive nga siya, Ate Corina, tama ka dun Yung mga panahon na naglalalive siya, di ba? Tapos kung ano-anong binubulalas niya ng mga malisyosong mga paratang. Parang dun pa lang ako yung parang, ay talaga ba? Parang wala namang kayong pinagsamahan ng ilang dekada. Tapos parang ganun lang. Eto na nagresulta. Ang mahal ng pagla-live na yon. 3.5 million pesos. 'Di ba na nakakaloka? Well, kung magpa-public apology magkakaroon man ng reconciliation, well, malalaman naman din natin yan sa mga susunod na mga araw. Pero in the meantime, yan lang po muna ang ating nakalap na mga balita dahil nung Lunes po lamang ulit. Uulitin ko nung Lunes po lamang inilabas na mismo ng Mandaluyong Regional Trial Court yung kanilang resolusyon na nagpumapabor sa TVJ Production at pinagbabayad ng multang 3.5 million pesos si Anjo Eliana dahil lang sa mga malisyosong paratang at mga mapanirang mga salita na ginagawa niya during live. Diba? Online. Kabokot! Ayoko ng ganon. But anyway, sa mga pagganyan po muna ang ating unang chika on the first gaps sa programang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Ano ba talaga, ha? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.